Magandang araw ulit mga kamasa. Siyempre, pag-usapan ulit natin ngayon yung medical conditions and driving indications. Madalas ito pinapaliwanag din naman namin sa theoretical driving course. Sa may mga lisensya, tumatid ng 15 hours theoretical driving course, medyo kabisado na po ito. Pero sa mga hindi pa po, ay siyempre, makikita po ninyo kung may condition kayo sa harap ng lisensya ninyo. Nakalagay doon, ang condition doon ay may condition 1, 2, 3, 4, 5, or none. So kung wala kayong condition na ibinigay ng inyong registered LTO physician doon sa mga nag-i-issue ng medical certificate, hindi mas maganda. Pero pag-usapan natin, ano ba yung mga code na yon? Kasi may mga condition code tayo, number 1, number 2, number 3, number 4, and 5. Natatakot yung iba na kapag may condition daw, ay hindi na daw makapag-drive. Hindi mo totoo yun. So pag-usapan natin ano yung tinatawag natin na condition code number 1 pagdating doon sa medical condition. Makikita niyo yan sa harap ng lisensya at doon sa likod may mga naka-indicate. Yung condition code number 1, makikita yan sa harap kung nilagyan kayo ng inyong registered physician. Ano ba yung tinatawag na condition code number 1? Ang indication po niya na nakalagay sa lisensya ninyo, drive only with corrected lenses. So katulad ko, So, pag-usapan natin, sabi dito, this is indicated in the driver's license of the licensee that he or she is certified by an accredited physician to be out of the 20/40 vision and will not be allowed to drive without wearing eyeglasses or corrective lenses. So, maliwanag naman po yung sinasabi dito. Nakalagay yan sa lisensya ninyo, doon sa harap at sa likuran. Magmamaneho lang daw kayo kung kayo ay may suot na salamin. So yung may mga gradong salamin na po. Kasi nga, ang inyong vision ay hindi na po pasok doon sa 20/40 vision. At hindi talaga kayo papayagan dyan magmaneho ng sasakyan na walang suot na salamin. Baka madisgrasya kayo. Yung condition number 2, drive only with special equipment for upper limbs and or lower limbs. Ano naman po ang ibig sabihin ng condition code number 2? Ang indication ganyan, sabi doon, magmamaneho ka lang na may special equipment doon sa upper limbs mo or lower limbs. Pag mga upper limbs po, yung mga bandang taas na bahagi ng kamay or paa, and then pag mga lower limbs po na yan, bandang baba po na bahagi ng kamay at saka paa natin. So baka may disgrasya kayo doon, kaya nagre-require ng special equipment. This is indicated in the driver's license of the licensee with impairment at the upper limb and or lower limbs. So kung nag-apply kayo ng lisensya at meron pong kayong gano'n, ilalagyan talaga kayo nila ng condition number 2 kung kayo may problema sa upper limb or lower limbs. So, nire-require lang naman kayo na magkaroon kayo ng special equipment bago kayo magmaneho. Pero kung pwedeng mag-drive. Next po ay yung condition code number 3. Ito naman po sa indication niya, drive customized motor vehicle only. So, sabi dito, this is indicated in the driver's license of the licensee to drive specially designed motor vehicles only and duly registered with LTO. So pag sinabing customized kasi, ano po yan, talagang pinasadya para sa iyo. Pero siguraduhin din daw po natin na yung customized motor vehicle na yan ay nakarehistro pa rin sa LTO natin. So wala namang masama dyan kung pwede namang magmaneho as long as registered yung inyong sasakyan na gagamitin. So yung customized motor vehicle lang na yon, ang po pwede mong imaneho kasi yun yung nasa condition mo So, yun lang dapat ang i-drive mo. Dahil dinesenyo yun para sa'yo lang. Next, yung condition code number 4 na makikita natin, kung nilagyan kayo ng condition code number 4 sa medical condition, ito ay madalas na na-encounter ko na ibinibigay ng physician sa mga sa mga kabataan. So, sabi dito sa number 4, drive only during daylight. So magmamaneho lang daw kayo ng sasakyan o motor man yan o tricycle man yan, depende sa DL code na meron kayo, sa araw lang. Bawal kayo magmaneho sa gabi. Sabi dito, this is indicated in the driver's license of the licensee that he or she is only allowed to drive during daylight. This includes partially or
totally blind in one eye. Ano po? So, madalas po ito, ano po, so kapag nalagyan po kayo ng ganitong condition, sa araw lang kayo, pwede magmaneho, bawal kayo magmaneho sa gabi. At sabi dito, includes ito yung mga partially or totally blind in one eye. So, yung mga blind na yung isang mata or partial pa lang na medyo malabo yung isang mata, talagang medyo may ano na doon. So during daylight lang po pinapayagang magmaneho. Pag condition number 4 ang nilagay sa inyo. Next po, yung last condition code natin, yung condition code 5. Ang indication po niya is drive only with hearing aid. O ito naman po, sabi dito, this is indicated in the driver's license of the licensee with impaired hearing. Ano po? So, ibig sabihin, yung hindi ganong makarinig, nangangailangan din po ito na dapat bago ka magmaneho, meron kang hearing aid. Pero po pwede pong mag-drive. Bakit naman po nire-require ito? Baka kasi may bumubusina na sa inyo o meron ng may sasakyan na sa likuran o hindi nyo pa naririnig. So, may nagbibigay babalaan sa likuran, hindi pa rin ninyo napapakinggan. So, kayo nire-require. So, itong mga condition code na ganito, ito po ay ang nagdidesisyon nito ay yung mga LTO accredited medical clinic, mga registered physician din ng mga doktor na accredited ng LTO ang nagbibigay nito. Ano po? So hindi tayo po pwedeng magpa-medical sa mga hindi accredited ng LTO na clinic. So number 1 yung isure, yung clinic ba na yon ay accredited ng LTO. Para at least yung magiging ano nila ay pasok doon sa requirements naman na gagamitin natin sa pag-a-apply po ng lisensya. Pero yung condition po na yan, ay yan lang yung kondisyon na ibinibigay sa iyo bago ka magmaneho. Sundin lang natin yung kondisyon na yan, wala naman pong problema. Pwede pa rin po tayo magmaneho ng sasakyan na nakaayon doon sa DL code na kinuha natin sa driving school. Maraming pong salamat at magandang araw po ulit sa ating lahat.